mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng ikabubuti at makabubuti ay patuloy niyang binibigay, iniaalay sa mga anak niya. Subalit ilan kaya ang tuwirang sa kanyang kabutihan ay ganap na makakatanggap at ganap na makasisilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang bagay na hindi makikita ng mga mata. Subalit ang kabutihan ng Ama ay di makikita kung hindi susuriing mabuti ng mga anak niya. At hindi ito mapapahalagahan kung ang taong mga tinuring niyang tunay na mga anak ay di nga tuwirang makakadama sa kanya. Sapagkat ang bagay ay iba sa kanya. Ang bagay ay ginagamit. Ngunit ang Ama ay hindi mo kailangang gamitin, kundi dapat ikaw ang magpagamit. Sapagkat habang ginagamit kanya sa kanyang kabutihan, lalo mo naman siyang nararamdaman at nakikilalang tuwiran. Ngunit bilang anak niyang nagpapakabuti, tuwiran ka namang makakasiya-siya at kasiya-siya yaong iyong pandama. Katotohanan ng sa akin tinuturan, taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magnilay. Anong umusbong na dahon na di Ama ang nagpasibol? Anong bumungang halaman na di siya ang nag-alay? Anong damong tumubo na di siya ang nagpatubo? Anong buhay ang mayroon na di sa kanya nagmula? Sino man at anuman yaong katauhan, siya pa rin ang may laat, may batid ng buhay. Anuman ang kaganapat na tupad sa nilalang, siyang saksi sa lahat sa bawat araw gabi man. At kung minamarapat ng Ama'y masaktan, lalong higit ng Ama ay masisiri. Anong masisiri? Ganang pagkatao nyo, hindi nyo mawawawaan. Ganang ako ang wika ko'y masusurit, masisilip niyong ganap, yaong kaukulan at nasa niya. Kung tuwirang kayo nga'y sa kanya'y tatanggap at magnanasang ganap. O tao, ilan pa kaya ang susuguin sa inyo upang wawaan ninyong ganap yaong aral niya? Upang ganap maunawaan at tanggapin niyong tuwiran at lubos niyong madamang siya'y tuwirang buhay. Sino pa nga ba ang ibababa sa inyo? Wala nang iba pa, maliban ang ibinabaon at nagpakatotoo sa inyo. Espiritong walang maliw, espiritong walang buto, espiritong walang laman, ngunit sa inyo ay makapananahan. Ano pa nga ba ang alam nyo at di niya mababatid? Wala kayong alam na di niya batid. Ngunit anong kaalaman niya na marapat niyong mabatid? Yung kanyang kabanalan na marapat niyong kamta. Ang may pandinig
ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, maliwanag ang iyong nasa, mundo ay hanguin mo, tao ay aliwin mo. Pagalakin mong totoo, patatagin buhay nila. Ngunit kapasyagan mo, mga aral ay patuloy na hindi inaalam. Niyong mga anak mong sanlibutan ng hanap, mga katauhang uri makalaman. Subalit kay palad nga, niyong sayo'y tumanggap, tuwirang mababatid yung iyong kaukulan. Maliwanag mong nasa, walang dilit iba, yung iyong kaligtasan na dulot sa kanila. Wala kang pinalalasap na mapait, kung hindi yaon ay isang pagdalisay lamang. Ngunit hindi ikaw ang tuwirang may dulot, iyon ay iyong kapahintulutan upang ikay hanapin at tumamis ang buhay. O aking Ama, sadyang kay hirap ngang maarok maabot, yaong layon at nasa mong kabanalan sa tao, sapagkat di nga ganap yaong mga anak mo na lahat ay sa iyo makikinig na totoo. Subalit wika mo nga't sa tuwin ay habilin mo, huwag pagsawaan yaong mga aral mo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dakila ang Diyos, buhay at walang maliw. Ngunit paano po ba ang kadakilaan niya para sa inyo? Saan ka man magtungo, maririnig mo sa tao, puro Diyos, Diyos, Diyos. Saan ka man gamitin ng Espiritu, ihayo ka, iharap ka dito, itungo ka kung saan dako, makakaharap mo'y parang maka-Diyos na totoo. Ngunit ilan kaya sa mga tumatawag na nagsasabing Diyos ko, ang puso nila'y Diyos nga ang nakatala at nasa buhay nila'y Diyos. Kaya wika nga ng Ama, suriin mo ang mundo, anak. Sapagkat kung patag na nga ang aking damdamin sa lahat, tutugot na akong mangusap. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad yaong nagpapakatotoo at naghahanap ng matuwid, tumanggap sa matuwid. Buhay ba ang Diyos? Kung bilang tao makakasawa, talagang magsasawa ka. Tunay nga pong makakasawa. Sadyang nakakasawa. Pag nagbilang tao ka, sadyang matutugutan mo ang gagawing pagkakahirang sa'yo. Bakit? Ang tao ay may takot na magkasakit, mamatay. Dulog ng dulog, dulog ng dulog, hindi naman totoo na nakikipagtotoo. Tanong ng tanong, tanong ng tanong, hindi naman ginagawa yung sinasagot mo. Suri ng suri, di naman masuri kung sino ang totoo. Tanggap ng tanggap, hindi naman inuuri kung ano tatanggapin. Basta gusto ng tao, walang pakialam. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, may magbabata kaya kung bilang tao? 100% po, sasabihin ko sa inyo, kung bilang tao, walang makababata. Sinong magbabata noon? Iwanan mo, tatalikdan mo yung bawat kahalagahan ng buhay mo sa bawat araw. At kung ang haharapin mo at pakikitunguhan mo ay mga mapagpaimbabaw, aba, magpahinga ka na lang, matulog ka na lang. Di ba ga? Ngunit bakit nga ba? Ano ang dahilan? Kagustuhan ba yan ng laman? Kagustuhan ba yan ng tao? Kailanman ay hindi. Kaya nawa.
Di nyo lamang batid ang mga ginagampanan. Sapagkat kung batid nyo nga at totoo nga kayong nasa Panginoon, malamang di na kayo makapag-isip ng di maganda sa kapwa nyo. Yun ang totoo. At yan ang pawang katotohanan. Kung nasa espiritu kayo ng katotohanan, wala na kayo sa isip na bulok na mapag-isip ng kung ano-ano sa kapwa nyo. Paanong nabuhay ang espiritu na totoo? Paanong nabubuhay ang espiritu na totoo sa gayong pag-iisip? Inahamon ko po kayo. Kung naka-espiritu ang mga ganyan, abay tumigil na tayo. Tumigil na po tayo. Sapagkat pwede pala yung gayon. Ay, anong niloloko mo? Sarili mo. Gayon palang pwede ang gayon eh. Ligtas ka pa rin at ikaw pala'y nasa Panginoon na, abay, anong kalokohang ginagawa mong ito? Ngunit wika ng Ama, anak, sino bagang uusigin ng budhi sa takdang panahon? Nagpapakatotoo o hindi? Pinakamahirap po, tandaan ninyo, ang usigin ka ng budhi mo. Malalang sakit ang kawangis, hindi mo kayang malagpasan niyaan. Hambing sa malalang kanser. Kaya pinakamahirap kalabanin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung may takot lang ang tao, hindi gagawing parang laruan at pakikipaglaro ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Walang magbibigkas nito at walang makapagbibigkas nito kung bilang tao at pagkatao. Sapagkat anong karapatang ibigkas yaon? Iulat ito, iulat iyan. At anong kamalayan ng damdaming tao kung gayon at ganyan? Mayroon baga? Kaya nga hinihingi ng pagkakataon, damhin nyo muna bago kayo magturan. Suriin nyo muna bago kayo mangusap. At pakanamnamin nyo bago kayo humatol. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, Diyos amay di sinungaling kailanman. Sumainyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. At kung nagtatanto't nagsusuri lamang ang tao, ang bawat kaganapan sa buhay ng tao ay walang malilihim sa Ama. Kaya kung tunay siyang kilala ng bawat isa, hinagpis ay wala sa bawat isa. Sapagkat kung naghahari sa puso mo'y Ama, kailan may di nyo madaramang paghihinagpis? Tamang naghihirap, may pinagdaraanan kayo, tulad ng sakit. Ngunit di nyo mahihinagpis ang hininga nyo, ay hindi nyo mahuhugot para kayong buntong hininga ng walang maliw. Dahil kayo ay, ano bang buhay yan? Mga mahal, kailangan nyong magising sa katotohanan. Kailangan nyong damhin ang katotohanan. Kung uutuin kayo sa pangangaral, pipiliin ang ikatutuwa ninyo, at sasabihin ng lahat ng makatutuwa sa inyo, hindi totoong aral yan, pang-uuto. Ngunit kung diretsuhan at totoong-totoo, galing sa Diyos yaan. Sapagkat aanhin mong utuin ang kapwa mo na aliw na tuwa sa iyo. Kung hindi naman totoo yaon. Ngunit ang pawang katotohanan, kapag itinanggap at tinanggap ng tao sa sarili niya, at inamin sa buong kalooban ay gayon,
magigising sa katotohanan, siyang makikinabang. Kaya't di nawawaan ng tao kung ano ang pagkabuhay at di naunawaan ng tao ang gusto ng Ama at layo niya. Sapagkat ang tao'y inaalam lamang ang sarili. Ngunit ang kapwa di inaalam kung ano at bakit. Sapagkat ang tao'y inaalam lang ang gusto. Ngunit ang alam niya ay gusto lamang, ang Ama'y hindi niya inalam kung ano gusto sa kanya. Buhay ba ang Ama? Huwag kayong kampante. Huwag kayong masyahan. Huwag kayong magalit at huwag din kayong magdamdam. Sapagkat ito'y pagmamahal sa inyo. Pagmamahal. Ang pagmamahal ay pagtutuwid. Ang pagmamahal ay paglingap. At ang nililingap sa inyo ay hindi bagay, kundi katawan nyo't kaluluwa. Kayo ang lilingap sa bagay nyo na tinanggap at pahiram sa inyo, sapagkat ang Ama'y di niya kailangan yan, kaya pinagkatiwala at pinahiram sa inyo. Ngunit kailanman ang bagay ay di niya pangangalagaan. Ngunit pagpapalain niya yung bagay na yan kung nakikita niyang sa mabuti niyo dinadala at ginagamit. Ngunit di lahat ng pagpapalay galing sa Kanya. Maliwanag kung tuturan sa inyo. Subalit kay palad mo kung ang pagpapala niya ay nakamtan mo tulad ng tinuran niya, hindi kayo nagtanim, ngunit kayo'y nag-ani. Mag-aani kayo sa hindi niyo tinanim at makikinabang kayo sa hindi niyo pinagpagalan. Sa makatwid, ang pakinabang niyo ay patuloy kung ang Ama ay patuloy niyo rin hahanapin at kakamtan. Sapagkat walang katapusan ang pakinabang sa lupa, walang hanggan ang kaloob niya. At ito'y napatotohanan at napapatotohanan ng mga anak niyang totoo at nagpapakatotoo. Ngunit sa mga hindi at wala pang pandama, kabaliwan, kasiraan ng ulo, at yun pa ang tinatawag na kademonyohan. Ngunit ang pawang totoo, ang ginagawa ng taong kaiba sa ginagawa sa mundo, yaon ang totoo para sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mula kay Lucas. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon, tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari sa pawang katotohanan lamang. Kung tutuntunin at tuwirang tutuntunin, di ko man baybayit basahin ito sa inyo, maiuulat ko ng maliwanag. Ngunit ang hinahanap ng tao ay ito. Hindi siya nagbabasa ng Biblia. Nasa Biblia ba ang mga binapahayag niyang iyan? Nakatala ba yan sa Biblia? Nakasulat wag mong dagdagan, wag mong bawasan. Nasasabi yan ng tao, ngunit kapag nagkwento, kasinungalingan. Pag nagbahagi, may dagdag bawas. Bakit yaon hindi nasusuri? Bakit yung nagpapakatotoong kapwa nila ay nasusuri? Mga minamahal, marami sa tao magaling mangusap. Subalit, kapag sinuri mo, nagagawa kaya ito. Ang layon ng Ama at nilalayon ko tao, di na kailangang mangusap at magsalitang kung ano-ano, kundi pakita sa gawa, at dooy masusuri kung totoo at hindi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mga bagay ay hahanapin. Kung maliwanag ang matay, pag nakita'y dadamputin. Subalit ang mga aral, kung ito may pakinggan, dili kaya'y basahin, di mo madadampot ng kamay. Kaya't yaong kailangan, isipan mo ang magnilay,
at puso mo'y tumanggap ng maramdamang ganap. Pagkain ay sinusubo, nginangatat, nginunguya. Kung kailangan mo itong ngatain ng ngatain, kung wala kang ngipin, ika'y mahihirapan. Subalit ang aral ko't salitang mainam, di gagamit ng bagang maging inyong ngipin, kundi ang gagamitin ninyo'y kaisipan, ang may pandinig ay makarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Patuloy ang habag at awa ng Ama. Patuloy ang gawang mabuti niya. Walang maliwang pagkupkop, pag-aaruga niya. Ngunit at pasubali, ang may pagnanasang hanapin siya. Di lamang sarili inaalam, kundi maging kanino man. Isip at damdamin, di ang sarili pananaigin, kundi yaong amang pantay kung pumanaw manang sinoy. Sa lupa nagbalik, yamang alabok ang pinagmulan. Sa makatwid, pinantay niya ang lahat, mayaman, mahirap, matalino at mangmang, pandak at matangkad, pare-parehas lamang yaan. Isa ang pinagmulan, magbabalik kung saan dagwago, yaong alabok na binuo, nadurog at nagkalasog-lasog, butong nakaugnay, nagkahiwa-hiwalay, di na masilayan kung anong naging anyo, yaon ng pawang katotohanan, mga minamahal, tulad ng espiritong di nyo makikita kung anong kaanyuan kung patay na kayo, at nagkadurog-durog, nagkalasog-lasog, ngunit ang kaibahan nga lamang, espiritu'y nakagagalaw pa, katawan nyo'y wala na. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag nangungusap na ng ganyan, yan na ang problema sa walang pangunawa. Ano po? Ngunit dapat daw lumalim po kayo sapagkat kung puro mababaw lang, hambing sa lupa, ano po? Yan ang mensahe niya kanina sa kanila. Hambing sa lupa, pantay-pantay man na tubig ang ilalim niyan, ngunit kung mababaw lang ang paghukay mo, hindi pare-parehas ang makikita mo. Buhay po ba ang Diyos? Mayroong lupang pag binungkal mo ang lalabas ay bato, may lalabas ay buhangin, may lalabas ay burak, putik. Subalit patuloy mong bungkalin yan, lalabas ay tubig. Buhay po ba ang Diyos? At kapag lumabas ang tubig, hindi pa rin pantay-pantay kung anong kulay at lasa niyan. Ano ang kakaibahan ng malalim, malinaw? Buhay po ba ang Ama? Gayon din ang taong maliwanag ang paniniwala at pananampalataya, ang malalim na pananalig ay nasa kanya. Maliwanag ang isip, malinaw ang pangunawa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung maliwanag at maliwanag at maliwanag, malinaw ang isip mo, maabot mo na ang gusto ng Ama. Paano po ito maraabot ng lahat? Paano? Tuloy po natin. Sa katotohanan lang po, pag mahabang ganyan, nakakatamad basahin. Kapag nagbilang tao ka, sapagkat di mo naman naintindihan Ngunit basahin mo man ang buong libro ng Biblia, mula unang tipan at hanggang bagong tipan, kapag ito'y binaybay mo at binasa, kay sarap ng pakiramdam. Buhay ba ang Diyos?
Totoong-totoo yan. Ngunit kapag literal mong binabasa, naku, kung ano-ano ang kathang isip mong pumapasok diyan na pinapalagay mo. Kaya naman, marami ang nagpapalagay na magaling na. At itinuturo na'y gayon at ganito. Ngunit sa sarili di maaralan at maituro kung ano ang dapat. Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, tumungo ka sa bawat dako, makikita mo'y lupa. Ang maiiba lamang ang mga tindig na nakatindig ng mga tahanan, gusali. Ang pagkakahanay ng mga negosyo ng tao, iba't iba. Ang mga ugali ng tao, ang mga salita ng taong iba't iba. Ngunit, hanggat hindi ka nawawala sa lupa, tutuntungan mo pa rin ay lupa. Subalit kapag tinalikdan mo na ang sarili mo, maiwanan mo na katauhan mo. Maiba ka na kahit lupa ka pa rin nabubuhay sa mundo. At yaon ang nais ng Ama, mabuhay ang tao na di ganang kanyang sarili, kundi ganang kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama, batid mo lalo't higit inaantok ang diwa ng tao't sarado'y walang marinig, walang mawawaan. Ngunit kay buti mo, walang tugot yaong paghahandog mo. Kailan nga kaya nila mawawawaan ang layon at nasa mo? Maliwanag kong pinarinig sa kanila yaong tanong mo sa tuwina. Ngunit kailan nila ito aalamin at mabubuksan sila? Patotoo nga ang wika mo. Hindi lahat ng tumatawag sa iyo ay totoo ang puso nila. Hindi lahat ng pinangangalandakan kay ganap nga sa iyo. Hindi lahat ng nagsasabing, oo, ikaw nga, Panginoon ko, ay puso'y ikaw din ito. Kaya naman, wika mo rin, mapapalad silang tapat sa iyo at totoo sa iyo, Espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alam niyo po ba, pag ganitong pangungusap ay, kung maari lang, huwag ka nang magbalik sa pagkatao mo eh. Ngunit, diyan mo makikita yung mga nakakadama at nakakaunawa. Kapag ika'y dinadaluyan ng Espiritu, tulog ka, hindi umahalis yan. Ibig sabihin, pag tulog ka, wala kang espiritu? Bah! Nasaan ang espiritu mo? O dili kaya kapag ikaw ay may ginagawa, wala kang espiritu? Aba, ganyan pala espiritu, datnan panawan ka. O dili kaya kapag nakikipagkwentuhan kay wala kang espiritu? Aba, may tinitangi pala't may pinipili pang espiritong ito. Manapa sabihin nyo, kapag totoo ka sa Espiritu, di ka tinatalikdan sa tapat totoo mong gawa sa mundo. At kung Espiritu namang masama ang nasa sayo, gayon din. Parehas lang. Kung masamang Espiritu nasa sayo, di ka rin iniiwan. Kung mabuting Espiritu nasa sayo, di ka rin tatalikdan. Malamang nasabihin mong naka-espiritu ka. Oo. Ano kaya ang espiritu? Tanungin mo sarili mo. Alam mo ang gawa ng Ama at alam mo gawa ng demonyo.
Kaya kung may sentido kumunang tao, gagamitin lahat ito. Kaya't binigyan ng common sense at mga senses. Sapagkat ang senses na yan ay ginagamit para magsuri ang tao. Sense of humor. Ang wika nga ng tao. Pinakikipaglaban ang sarili, ngunit di batid ang pinakikipaglaban ay mamamatay. Ipaglaban ang ama, wala siyang kamatayan. Pawang katotohanan niya ang aking tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. O aking ama, kung ganito pangungusap mo, ilan ang makatatarok nito? Kung ganito ang wika mo, ilan ang makatatanggap sa iyo? Ngunit sadyang niloob mo'y ganito nga ito, upang makilala mong totoo sa iyo. Sapagkat dito nasusukat ang tapat na puso na ikaw ang naroon at tarok nila, aral mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't huwag niyong sabihin na may karamdaman kayo. Batid na batid ito, damang-dama sa inyong katawan. Ngunit huwag niyo namang sabihin kung may karamdaman kayo'y mamamatay na, sapagkat di niyo naman alam kung kailan ang takda niyo. Manapa ang sabihin niyo at pagtiwalaan ay ito. O Diyos ko at Ama ko, ano man ang nasa katawan ko, kung di lolobin mong bawian ang buhay ako, mabubuhay pa rin ako. Yaw ng totoo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ngunit ilan ang makakaunawa sa tapat kong pangungusap? Ilan ang tatanggap sa totoo kong sinambit? Ilan ang makadarama, yaong totoong may pandama? Ilan ang nakasuri, yaong nakaespirito ng katotohanan? Subalit kung pagkatao, walang nalirip ni ano, sapagkat kayong nalirip, kayong nasuri ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kailan ninyo mawawawaan ng inaaral ko? Kailan ninyo matatanto yung labos na nasa ko? Kailan ninyo mawawarit, kailan ninyo madarama yung alay ko? Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama, puspos ka ng habag at awa. Pagmamahal mo'y tapat, gawa mo'y walang maliw, liwanag mo'y walang kamatayan tulad ng iyong pagmamahal. Patawarin mo ang iyong mga anak. Di nila matanto yaong nasa't layon mo. Subalit, ikaw na rin ang nagturan. Batahin ng iyong espiritu hanggang maipon at malikom mong lubos yaong totoong mga anak mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay. Naniniwala po ba kayong may buhay na walang hanggan? Naniniwala din po ba kayong may Diyos na totoo? Naniniwala rin po ba kayong may kaluluwa? Naniniwala po ba kayong mayroong demonyo? Tingnan nyo nga po katabi nyo.
Alam nyo ba itsura niya? O ang Diyos po, nakikita nyo ba itsura niya? Hindi rin ano. Pero sa sarili nyo po, makikita nyo ang Diyos at ang demonyo. Hinahamon ko po kayo. Makikita nyo ang demonyo sa sarili nyo at makikita nyo rin ang Diyos sa sarili nyo. Kaya piliin nyo ngayon kung sino tatanggapin nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana. 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 Kung nababatid nyo lamang ang pinadarama ko kay Constancia, maaarok nyo't matatarok yaong aking pagnanasa. Kung nababagot ako'y di nyo nararamdaman, kung naaliw ako'y di nyo mararamdaman. Ngunit kayo'y marunong magalit, suriin nyo kung ako ang magalit. Ngunit kayo'y marunong ding manghinawa, suriin nyo kung akong manghihinawa. Ngunit kayo'y marunong ding tumanggi, suriin nyo kung ako ang tatanggi. O tao, magnilay at magbulay kayo, kung ganang talinong pagkatao, ang pinaghugutan ng tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Katalino naman ni Constancia, pagdakay may mahahabing kataga, na kung lilimiit tatantuin nyo, kayo mismo ang magsuri. Kaya baga na pagdakay maganap ang ibigkas, yaong sa aking ibinukat nilahad ng kanyang bibig, upang dooy mapagtanto at mawari-wari nyo, kung ganang pagkatao'y diluluwal sa inyo. Kaya't ang may pandinig sa tuwin ay makarinig, ang may pandamay sa tuwin ay maaliw, ang makatotohanan magliwanag na tuwiran, mapuspos na lubusan, amaang kamtin. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Posumang pagkagindaw, sabi ng bulol na nagtuturan. Posumang kay ganda kay linaw, yaw naman ang aking nasang ibigkas at ituran. Kung loloobit na nasahin, ito'y mauuhaw at katitigangan ng tubig. Sa makatwid, walang taong nakapagpapasibol ng tubig, walang taong makapagpapaaho ng tubig, walang taong magpapalagay ng tubig saan mang ilog, sapa at dagat. Subalit, sa kaparaanan ng Ama, tigang na sapa, di man kayo magpatubig na mula sa kung saan upang idala nyo, mapapaapaw niya. Tubig sa ilog, kung ito'y karampot ang laman, mapapaapaw niya kapag ninasang ito'y sidlan. Ano nga bang hindi kaya? Kaya't kung tigang man ang pagmamahal nyo, kung amay tatanggapin nyo, mapaaapaw yaong pagmamahal na tapat at totoo. Gayon din naman, kung tigang kayo sa ligaya at naganap ng saya, huwag nyong kaligtaan ay Ama. Patuloy niyang kayo'y babahaginan bilang anak niya. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. May mga lihim na ginagampanan na pawang makabubutit, ikabubuti ng sinuman. Yung mga totoo tapat na lingkod na ang Ama ang nagdaratal sa tutup din at gagawin. Kaya't di nyo man sila nakikita, tumutupad pa man din. At anuman ang inyong bigkasin, masisilay at maririnig yaon.
Kaya't ang tunay at tapat ang katotohanan ay taglay, lalayunin ay isa lamang, ang Ama ang manahan. Sa gayon, kapag siyang nakatahan at nakapanahan, lahat ng gas. Anong gas? Lahat ng gusto mo, asahan mo, sundin mo lamang, Ama. 3 letra. Ga-a-sa. Tao, kung kayo'y marunong magpa-alpabetiko, salitang pinag-aalpabetiko nyo'y sa akin nagmula ito. Kaya't anuman ang nasa kong pagtugma-tugmain, nakarima kong bigkasin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, puspos ka ng liwanag, puspos ka ng katalinuhan, puspos ka ng galak, lahat ng kapuspusang mabuti sa iyo. Mga anak mong tuwirang naghahanap, ikay masumpungan. Ang nagkaroon ng pandama, aliwin mo na tuwiran. Sarap mabuhay. Nakikiayo naman ang hangin. Buhay po ba ang Diyos? Hay, Panginoon. Ituloy natin. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Yan ang totoo. May kakilala ka bang tao? Ngunit nagbago ang anyo niya? Gaano mo man siya katagal nakasama kapag nakita mo iba, hindi mo pagdakay makikilala? Ano baga ang ibig kong ituran? Kung ang anyo ng pagkatao'y di nyo nakikilala lubos at napapatotohanan siya yon, siya ito, kapag naiba na ang mukha niya, gayon din ang Espiritu. Kaya hindi masasabi ng tao, nandun ang Espiritu, nandyan ang Espiritu, nandito ang Espiritu. Sapagkat kahit saan, kapiling ang Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kayo lamang ay pumiling at pipilingan kayo. Kayo lamang ay tumanggap at pananahanan kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo at tumigil silang nalulumbay? Sinabi ng isa na ngalay Cleopas. Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Ganyan ang tao. Umisan yung pinaparatangan, hindi alam, masigit na karunungan at kaalaman ang taglay niyon. Tulad ng nagsalitang katauhan, kayo lamang po yata ang di nakakaalam ng mga kaganapan doon. Paano ngang hindi masasabi yaon, hindi kilala kaharap? At siyaan ang tao sa mundo. Nakasama at kinasama man, kundi lubos na kilala, hindi pa rin matatanggap na ganap. Kaya makita man, hindi mo ba alam kung ano totoo? Sapagkat hindi alam kung ano nadarama. Kaya, kung nababatid lamang nila, ang tinanong nila ay mismo na yaon kung sino hinahanap, magtatanong pa kaya ng gayon? Yaon ang tao, naghahanap ng katotohanan, di maramdaman ang katapatan. Tanggapin nyo muna yung katapatan, makikita nyo yung katotohanan. Sapagkat ang katapat at katotohanan ay isa lamang ang may taglay, yaong sa inyo'y marapat na hanapin upang inyong masumpungan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, muli di mawawawaan yaong sinambit mo sa kaparaanan mo. Yamang bibig ng tao ang pinabuka mo, subalit maliwanag mong tinudlo at tinuran ang sayo'y
may pagkilala sa mga aral mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tutuloy pa po ba natin? Anong mga bagay? Tanong niya at sumagot sila. Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang makatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan na mga babaeng kasama namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At gayon na nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Yan ang tao. Kung minsa'y kaharap na't kausap ng Ama, di pa maulinigan dahil ang isip at damdamin ay wala sa Kanya. Kung minsan ay tuto ka na, binibigkas niya, anak, naririto ako, damhin mo lamang. Ngunit dahil itong lito isipan, walang maapuhap na mainam. Kung minsan na may hanap ng hanap, ngunit sarili hinahanap, hindi ang Ama. Sapagkat kung ang Ama, maliwanag na hahanapin ay isa lamang muna. Ang tuwirang sa puso'y makapanahan siya at nang makilalang lubos siya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, hanapin man ninyo nang hanapin ang kaaliwan at katotohanan. Kung di sa puso nyo'y doon mananahan at mabubuhay, yaong Amang sa inyo'y nagpahiram ng lahat ng bagay, kailan may di nyo matututunan yaong kanyang kaukulan. Sapagkat para lamang kayong nakaraan sa hangin na malakas at nang mawala ito, wala na kayong maramdaman sa balat. Subalit ang hangin ay naroroon pa rin, hindi lumilisan. Gayon ang Ama. Espiritu niya'y hindi lumilisan, ngunit ang di totoo ang damdamin, walang maramdaman ni anuman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad ng hangin. Nakawika-wika pa lamang o kasambit-sambit pa lamang ng taong nilalang kay sarap ng hangin. At nang hindi niya na ito nadarama, ay wala na eka ang hangin. Mabubuhay kaya siya kung walang hangin? Tulad ng espiritong di nadarama ng tao. Buhay pa kaya kayo kung wala ang espiritu ng Ama sa buhay nyo? Ngunit di lubos ito ang makapangibabaw at makapanguna nang dahil ibang espiritu siyang inyong pinananaig sa buhay nyo. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Huminga nga kayo ng malalim. Ang bukol ba, lahat ba ng bukol ay nakamamatay? Kahit anong uring bukol, kung di loloobin ng Ama, hindi magiging daan ng kamatayan. Tama ba ka? Ngunit, subukan yung mamukulan ng buntong hininga kayo, kundi kayo mahirapan. Buhay ba ang Ama? At kailan lilinaw-lilinis ang katotohanan sa taong marumi ang isip? Mayroon ba?
para lamang yang sinalok mong tubig na malinaw at nilagay mo sa sentimba nang pinabayaan mo pagdakay nagkaroon ng niknik. Matatawag pa ba yung malinaw? Sapagkat mayroon ng dumapong iba. Kayo, maaring ngayon, malinis ang isip nyo. Kung ninanamnam nyo at nasa inyo ang salita ko. Ngunit paano kung naiba na? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Muli, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? Haba, nagnanasa ba kayong bahagi na ng Ama? Kung nais niyong sumakanya kayo, ibilang niyong alipin kayo ng Espiritu niya. At kung alipin naman kayo ng Espiritu niya, hindi kayo alipin ng demonyo, kaya iba ang ugali niyo. Hindi sa demonyo, kundi kanya. Kaya, ang wika niya ito, magagawa niyo ba ang di kalooban ng Ama kung siya ang nasa inyo? Tanong na maliwanag tao, matutugunan nyo sarili, at di na kung sino pang katabi nyo. Sapagkat kayo mismo'y batid nyo ang alam nyo, at kilala nyo ang sarili nyo mismo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama, wala ka mang butot laman na sila'y iyong inugnayan. Ngunit kung ikaw ang nananahan sa isip at kalooban, maliwanag ang katotohanan, ikaw ang nananahan sa katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tutuloy pa ba natin? Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Paano nyo ito may tatanong sa walang espiritu? Tama ba'y sinabi ni Apo Kunching? Totoo ba'y sinabi ni Apo Kunching? Kung tao pagtatanungan mo, mawawawaan baga ito. Ngunit magtanong ka sa aking espiritu, tutugunin kita, tao. Kaya't huwag mong alamin sa kapwa mong wala rito. Kundi alamin mo mismo kung sinong nagsalita noon. At nito, at niyan. Sa gayon, ipababatid ko kung ano. Sapagkat di lahat ng nangungusap ng salitang ito, totoo ang tinuturan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong lilangin ang inyong sarili. Huwag niyong dayain ang inyong isip. Sapagkat akong nasa inyong saksi sa lahat, ay di niyo rin malilinlang at di ninyo madadaya. Kaya't gawin nyo ng marapat at kayo rin ang magagalak. Tupdin nyo ang dapat, kayo ang masisiyahan. Tumalima kayo sa totoo, amay maaapuha. At tanggapin nyo kung sino siya. Yamang espirito'y batid nyong nasa inyo. O tao, mahal na mahal ko kayo. At kung siya naman ang nasa puso nyo, kailan may di nyo gagawin ang manindin.
sapagkat di kayo pahihintulutan ng Ama, yamang siyang nasa puso nyo't nakakintal na siya. Kaya't nahigit ko ang hininga ko, buntong hininga'y dinaloy ko, ngunit di naghinagpis ang puso ko, ni nasugatan niya ang pusong nag-iisa para sa inyo. Kaya't nagampanan, natuwiran, at di magaganap na ang tao ang tumupad. Kaya't kung kayo'y may pagninilay, at ngayon natutunan nyo kung sino ang nagdaan, naglaan at nag-alay, nasa puso nyo nga ang katotohanan, sa isip nyo'y nakalaya sa kamalian. Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, mga mahal ko, bagay ay napaparam inyong iiwanan. Ngunit yaong nakakintal nakatahan sa kalooban kung tuwirang amayaan, hindi kailanman kayo tatalikdan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O aking Ama at Ama nila, inulat mo ay nakiayon yung hangin mong kalikasan. Tanda ng patotoo mo, lakas ay sa iyo. At kung sasamyoy nila, magiginhawahan kalooban. Liliwanag ang isipan nang sa iyo'y tumanggap na tuwiran. At matatanto nila, bagay na kailangan, iyong mayaalay may bibigay. Kapag iyong ninasat, ito'y iyong mayaalay kanino man. Subalit, ang espiritu mo, hindi mo may pagkakatiwala at may lalagak kanino man, sapagkat wika mo nga, ika'y banal. Hindi ka mananahan sa kalituhan at kaguluhan, sapagkat ika'y mabuti kailanman. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin ni ang tinapay. Kung paano ikaw tao, may iniiwanan kang palatandaan sa iyong mga minamahal, ang iniwanan sa mga apostol, yung palatandaan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, subalit kailangan kong ibigay ito, yamang katawan ko'y pinagpira-piraso ninyo. O tao, bilang korderong naturingan, inandog na mainam, manamnam niyong tuwiran, malasahan niyong tamis ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, hinahamon ko kayo. Hindi niyo ito maririnig sa kapwa niyo, maliban ibalik at may gamitin kung mayroon pa. Subalit ang ganitong pangungusap, itudlo nyo't iwika nyo, sinungaling ang aking espiritu kapag narinig nyo sa kapwa nyo tao. Maliban, inuulit ko, kung mayroong gamitin ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang natagpos na iulat mo na, Ama, yung marapat kung paano tinuran mo katotohanan. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, at ang nagbulay-bulay, natanto kang lubusan, yung aral mong mainam,
kanilang pagninilayan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Hay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Aba, kung tapat at totoo ang Diyos, huminga nga kayo. Oh, masakit pa ba ang inyong nararamdaman? Kung masakit pa ang inyong nararamdaman, magbuntong hininga nga kayo. Alam nyo baga, hindi lang ang sakit ang nararamdaman eh. Maging dito. Kaya wag nyo nang, sabi ng Ama, lokohit dayain ang sarili nyo. Baka kayo mismo rin ang mahirapan at masaktan. Kaya ang nais at layo niya, mga anak na mahal ko, halik kayo at lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. Ako ang inyong pamatok kailanman. Kayo'y pahihingahin na maliwanag at mainam, sapagkat kayo'y magpapahinga sa malinaw na batisan at mainam na pastulan. Buhay ba nga ma? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Magandang umaga po sa pahapon. Buhay ba ang Diyos? Ay, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sarap ano? Masarap pala walang tulog ano? Habang napupuyat ka, lalong Gusto nyo po bang lumakas ang espiritu nyo? Ba? Pagpupuyatin pa yata tayo. Sabi niyo, alam nyo po, kung nagpuyat ka para sa misyon mo, na hindi sarili mong misyon at di mo sariling kagustuhan at ang Diyos ang may gusto, abay mararamdaman mo talaga siya kung paano siya kumilos sa buhay mo, sa pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Eh bakit po marami natatakot maglingkod? Sa una lang pala yan, dahil sa isip yan. Alisin ang takot. Sabi nga sa awit, ano? Ang takot ay sa isip lamang. Totoo po yan. Kaya kapag nawala ang takot mo sa isip mo, pati puso mo hindi matatakot. Kapag nawala sa isip mo ang galit mo, pati puso mo hindi na magagalit. Pag nawala sa isip mo gahaman ka, pati puso mo hindi na makamkam. Buhay ba nga ma? Kapag nawala sa isip mo ang karumihan, pati puso mo hindi na dudumiyan. Sapagkat patuloy na ibibigay ng Ama, yung marapat kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh. Oh. Aba. Sabi ko nga po dun sa, sabihin mo nga sa kanya, wag nang bumalik dito. Hindi naman siya sumusunod eh. Ang sabi, magsakripisyo ng 4 na araw. Eh, 4 na araw, sa ika-4 na araw ay hindi na nakabata, umuwi. Kaya, para ano? Yun ang binigay na sinyalis sa kanya para gumaling siya. Kaya sabihin mo sa kanya, wag nang babalik. Binigyan na ng pagkakataon, pamamaraan. Sinira niya yaon. Aba, maging ako po, wala nang gana. Ano ko pangaharapin? Yun ang di nyo alam. Pag inalis ng Espiritu sa akin katauhan ng damdamin na dapat ay maalab, hindi nyo na makikita yan. Kaya wag nyo sabihin, ako lang gumagawa-gawa niyan. Buhay ba nga ma? Sapagkat ang Diyos ay nagagawa niyang pag-alabin ang puso mo at nagagawa niyang patayin. Kung ayaw mong makinig at sumunod, bahala ka. Bakit po? Bakit? Kung ang Diyos nagsasawa kala niyo po hindi nagsasawa ang Diyos? Sabi ng iba, opo, nakatala sa banal na aklat. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, mapatatawad ka pag nagbalik loob ka at nagbagong buhay ka. Ngunit kapag ulit-ulit kang nagsisisi, hindi ka naman nagbabago, aba, pwede pala yun. Gawin na natin ang gusto natin. Buhay ba ang Diyos? Kapag pwede yun,
gagawin ko na lang din ang gusto ko. Tama po ba? Bakit mo pa isasakripisyo yan? Pwede pala yung ganon. Aba, kayo, papayag kayo nun. Kayo po. Tingnan mo nga mga cups. Parang may cups sa labas, ano? Mga cups. Di ba usapan natin, sa loob na kayo. Marami yata ang cups sa labas. Buhay ba ang Diyos? O di ba ga, natapos lang ang mahal na araw, Semana Santa, natapos din ang usapan. Kaya, nakapasa yung 5. Ba, 6. Ba, 7. Aba, para kayong napapaso yata sa loob. Napapaso po ba kayo sa loob? Masarap dito sa loob. Totoo lang. Sige. May tanong po ako sa inyo. Kapag binakura ng Diyos, sige. May tatanong po ako sa inyo. Pag binakura nito ng Ama, ano? At dito lang sa loob na ito padadaluyin ng tubig, maabutan ba kayo? Kaya, kung nakikiamot ka lang, iba yung bunga ng nasa loob, di ba? Tama po ba? Tama po ba? Kaya, pagka sinabi niyo puno po doon, aba, hindi yata totoo yun. Ano po? Sa bagay, ano man ang sabihin, kalayaan niyo pa rin ang gusto niyong gawin. Subalit, tatandaan niyo po, yan ang patotoo ng may pag. Ayoko na sambitin. Kayo na ang sumuri niya. Sumay niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sa bukid man, ang bukid na mataas, mahirap patubigan. Ngunit yung mababa, madaling umapaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa halaman naman, ang mataas, kapag nagbunga, nalalaglag lang, nabubulok. Walang kwenta, hindi nakukuha. Ngunit yung mababa, maraming nakikinabang. Kaya anong silbit na mga basya? Kung inuod na hinog na laglag, mayroon pa bang pakinabang ang naging bunga niya? Ganyan din sa tao. Kung ganang kuntsing, di mawiwi ka ito. Ganang hindi nyo tanto, kung wala kayong pantanto, bahala na kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. At pakatandaan ninyo, sa kawayan man, ang pinakamabuko siyang matibay. Ngunit siyang pinakapandak at mababa. Ngunit ang pinakamataas, madali siyang mabali. Pag humangin, humahapay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Lahat ng tinuran ko ay pinaybay kong lobosan at inyong suriin yaon. Sapagkat, anong talino ng babaeng ito para bigkasin ito sa inyo? Ngunit ganang hindi siya, kaya't natanto ng may panananto, nasambit ng nasang magsambit, yaon ako, sinambit ko sa inyo. Nek karamenayahanam, nek karamenayahanam. At pakatandaan ninyo, ang isang pastol ng tupa, bago niya suguin ang mga tupa niya roon, titingnan niya muna. Hindi pagdakay dadalhin doon. Yung kanyang mga tupa at sasabihin, hali kayo. Papastulan niya. Wala naman palang kakainin doon.
Titingnan niya muna kung maaring manginain doon ang kanyang mga tupa. Ngunit may dumarating na kambing. Mandarambong. Anong gagawin itong pastol? Di ba't sasabihin niya, hindi ka rito, taboy, 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 taboy. Ganyan ang gawain may kabutihan. Hindi umaalis si Satanas, sapagkat ang gusto niya ay Manila. Ngunit dahil totoo, ang mga ngasiwa, hindi papapasukin sa bakuran. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Halimbawa, ako'y nagpapaligo. Paliliguan ko ba kayo ng putik? Kailan may di ko'y bubuos sa inyo ang di makalilinis. Kundi ang ibibigay ko, yung sigurado ko, di lamang labas nyo ang nililinis ko. Ngunit di nyo ako makikita. Tulad ng inyong mga kamay na binubuhos nyo ang tubig. Subalit, nakagagalaw sa inyo, kung may pandinig kayo'y makarinig, kung may pandama, kayo'y nakadama. Tao, saan ang katotohanan? Anong gawain ng katotohanan kung wala ang Ama? Ngunit lahat ay makapagsasabing mabuti ang gawain ko. Ngunit ang Ama magtutudlo at magtatanto kung totoo ang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, magbulay kayo. Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Kung ginugusto nyo ang mabuti, loloobin nyo ang aral ko. Ngunit kapag di nyo ginusto ito, sino nga kayo? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kung walang bibig ng tao'y walang gagamitin, sapagkat di sa hayop at halaman mangungusap. Kaya't ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Hindi lamang sa pagpapagaling ng pisikal niyong katawan para kayo mamangha at masyahan at masabi niyong totoo yan, kundi bagkos kung nagsigaling ang inyong kaluluwa, masasabi niyong totoo nga ako sa inyo. O tao, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat aanhin niyo ang kagalingan at kalusugan ng katawan niyo kung minaamag at binubokbok na kayo. Samantalang di niyo nakikita at di niyo nasusuri yung loob ng katawan niyo. Kaya nga, magalak at magpuri kayo kung may pandama kayong may sakit ang katawan nyo, ngunit malusog na malusog yung kaluluwa nyo at lumalakas yung espiritu nyo. Sapagkat masigit na mapalad kayo kaysa ampaw ang katawan, malusog masigla ang palagay, yung pala'y maraming karamdaman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manatid ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
ka, winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Mga alagad, huwag kayong pakakasiguro na hanggang ganyan na lang ang gampanin nyo. Sapagkat kung magpapakatapat kayo, lahat ay may pagbabago. Kaya huwag nyo sabihin, wala naman kaming ginagawa roon. Sapagkat kung may ginagawa man at gagawin kayo, hindi pa alam yan pagdaka. Ngunit ang totoo at nagbabata, nasisilayan na lamang niya. Sapagkat maging si Constancia, hindi naman pinababatid kung ano susunod na hakbang pa. At yaon nga, may hinahabilin man at may pinagbibilin, ngunit di lahat pagdakay pinababatid na yaan. Di sinsana si Moises, hindi na muna sinubukan ng mga Israelita. Kung nais ng Ama, pagdakay kamti nila. O tao, magbulay-bulay kayo. Magtanto kayo sa tinuran ko. May damdamin ba kayo? Kaiba? Kailan ba di nyo lubos madarama ang aking katapat at pagiging ganap sa inyong lahat upang magliwanag kayo'y maging marapat na lahat. May bukas pa sa bawat araw, ang lahat ay hinahamon sa pananampalataya. Ang tapat magwawagit, magtatagumpay, silang ganap at makikita yung Ama na marapat. Yan ang pawang katotohanan. Hamon sa pananampalataya, ang tapat at makatotohanan, magwawagit, magtatagumpay. Hindi hamon ito para yumaman sa buhay mo tao, para lahat ay kamtin at sa sanlibutan ay managana. Subalit kung nasuri at batid ng Ama, tapat at makatotohanan, ilan kayong anak niya, ang ilan na yaon, magagalak siya. Ngunit di sa lahat na tumatawag sa Kanya, sapagkat batid niya, lahat ay di Kanya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, Diyos ko. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Napakahiwaga ng Diyos. Doon nga po sa dakong tinunga namin ay may kinwento na mag-asawa'y namatay na nadisgrasya.
tatlo sila sa single, ang isang anak nilang maliit at silang dalawang mag-asawa. Tumilapon, pare-parehas at napakalayo ng inabot ng bata, subalit siya pang nabuhay. At yung dalawang mag-asawa, yung mag-asawa ay parehas na patay. Ano po ang pagninilay doon? Patuto lamang na kapag gusto kang buhay ng Diyos, may magagawa siya. Patuto din lamang ng Ama na di ikaw ang may takda sa buhay mo sapagkat sila'y may binili lang sa labas. Ngunit, nang ibalik ay wala na. Kaya ang lagi pong paanyaya ng Amay ito, magsipagnilay ang tao sa mundo. May pinagsabihan pa nga siya na, huwag kayong nakatuon na lamang sa kasiyahang pangmundo. Alalahanin nyo rin naman ang kaluluwa nyo. O huwag nyo namang sabihin na maka-Diyos kayo kung gawa nyo na may hindi Kanya. Mahirap pong lokohin ng Diyos. Napakahirap. Di ko nga alam ba't naloloko ng tao ang Diyos. Ba't nadadaya? Bakit po? Sapagkat ang espiritu ng tao ay dalawa nga. Isang mapanlin lang at siyang totoo. Nagpapalagay kang nasa tama, ngunit mas mabuti pa yung alam mong mali ka, na patuloy kang humihingi ng tawad at nagpapakababa. Kaysa nagpapalagay kang tama, na walang itatama sa'yo. Nakakatakot po. Kaya kayo, kung tunay nang nakilala niyo ang Panginoon, salita po niya'y alam niyo. Sabi nga niya, sa banal na aklat, mga hunghangeka sila, kaharap na hindi pa siya kilala. Bakit? Sapagkat hindi siya tunay na nakilala. At yan ang totoo nun. Sapagkat kung tunay na nakilala ang Diyos, mararamdaman niyo po sa puso niyo kung sinong kaharap niyo at sinong kausap niyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, hindi po masisisi ang tao ng kapwa-tao. Ngunit dapat magsisi ang tao. Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo po. Hindi masisisi ng kapwa-tao ang kanyang kapwa-tao. Ngunit ikaw, tao, dapat magsisi. Tama po ba yon? Salita na yon. Kung mali po, itama nyo. Kung mayroon pang mas tama para doon, palagay nyo, itama nyo po. At susunod ako sa inyo. Baka mas tama kayo. Tama po ba? Mahirap magmagaling at magmataas. Nasasabihin mong tama't tumpak ka, mali ka naman pala. Totoo po niyan dapat matakot sa Diyos, wag sa tao Dapat mahiya sa tao. Hindi. Sa Diyos ka mahiya, wag sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagarian kayong ganap. Ay, dalhin nyo nga po yung bata na hindi yan. Dito. Mahangin na dyan, mainit pa yung hulab ng daan. Katatapos lang niyang nagkasakit. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Totoo po niyan talagang dapat masaya at maligaya ang tao. Opo. Kasi walang humaba ang buhay sa mahina ang pananalig mo nun, wala na, taranta ka na, malalim na yung matay. Yan sinasabi ko sa'yo na, kapag pinakita sa akin yung kagabi,
Pero manalig ka. Kung nilagyan na ng laman ng dumi, bubuhayin na yan. Buhay ba ang Diyos? Di po ba kayo nagsusuri? Kung talaga po kayong may pangsuri, Bakit po ang gawain ito may gumagaling sa simpleng paraan? Subalit, kung ano-ano na binigay, hindi pa rin gumaling. Ganun din naman po sa doktor, di ba? Ganun din sa ospital. Pero hindi po sisiraan. Kailangan ng doktor, kailangan ng ospital. Sapagkat yan ay ginusto rin ng Ama para magamit sa mga anak niya. Kaya lang ano yung ayaw na niya? Ano yung ayaw niya? Ano po ba'y ayaw ng Diyos? Ano po? Huwag kang mukhang pera. Buhay ba ang Diyos? Huwag kang mukhang pera. Yun ang sabi niya. Tama po ba? Pero kailangan yan. Binigyan ng talino para gamitin. Kaya lang, huwag ang sarili ang magaling, kundi ang Diyos pa rin. Buhay ba ang Diyos? Dahil wala naman po talaga nakapagpapagaling. Tao, instrumento. Gamot, instrumento. Diyos ay bumubuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, naway, magnilay kayo. Ikaw, kumusta ka na? Habang tumatawag siya, ere naman din. Pero pareha silang buhay, Mga kapatid, kapatid sa Espiritu, kapatid sa Panginoong Jesucristo, kapatid sa Ama. Tayo po ay nilikha ng Diyos, hindi para maging sutil, maging palalo, mayabang, at mapagmagaling. Kundi tayo'y nilikha niya para may magparangal, magpuri, magpasalamat sa kanyang kadakilaan. Buhay ba ang Diyos? Kaya gawin ng tama, ano man ang naganap sa buhay, siya pa rin ang katugunan at sandigang walang katibagan. Kaya't sa kanya niyo ibigay ang lahat at siyang sa inyo ay tutupad at gaganap. Alisin na yung negatibong mga pag-iisip, kundi lagi kayong positibong mag-isip ng lahat ay kaya niyang gawin upang di kayo naninimdim, natatakot, nababahala, nagagalit, nagdaramdam, nayayamot. Alisin nyo ang inggit at pinakahigit dyan sa lahat. Sapagkat ang taong mainggitin, nalalaso ng isip at damdamin. Yan ang pamparumi ng isip. Kaya pag ito ang nabuhay sa tao, patay na. Hindi ka na makatutupad sa maganda. Ngunit kapag ito ang nawala, pasubali, magagawa mo ang marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. O aking Ama at Ama nila, na tuwirang kumikilala, yung mga anak mong may pandama, nabuksan at nakaunawa na. Patuloy lingapin mo, ibigay mo at ibahagi sa kanila ang marapat pa, upang sa gayo'y patuloy nilang matuntun niya ang tuwid na landas mo, at patuloy nilang madama iyang pagmamahal mo. Patuloy mo silang akayin sa liwanag mo, at ibigay mo ang marapat sa kanila. At ang mga anak mong walang pagkilala at pandama pang totoo, buksan mo at mahabag ka, maawa sa kanila. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tayo na, mga minamahal.